Sa mga matagal nang nakikinig sa ating mga kwento since nasa radyo pa ako, alam ko na isa ito sa pinaka-aabangan nyo magkaroon ng update. Ang kwento ni AP or Angela Pauline at huwag na nating patagalin pa. Pakinggan ang 2026 update ng kwento ni AP. Hatid ng Kahugot TV, The Kahugot YouTube channel. Dear Kahugot, bago ang lahat ay nais ko lang munang itama ang sinabi ni Jeline tungkol sa akin sa kanyang pinakahuling update na binasa mo nitong January 18, 2026. Tungkol ito sa sitwasyon ko daw noong April 2022. That time ay nasa isang hotel o lodge sila sa Sagada, Mountain Province. Kasama ang kanyang bagong asawang Nepali, pero that time in April 2022 ay hindi pa sila kasal at nag-trekking lang sila noon sa bundok para makita ang Sea of Clouds. Ganito ang mismo at eksaktong salita ni Jeline sa kanyang kwento. That time ay magkabaliktad ang sitwasyon namin ni AP. Ako ay masaya, nalulunod sa ligaya sa piling ni Rajiv, pero siya ay nagdurusa dahil 7 buwan na siyang hiwalay sa asawa niyang si Horus. At nag-struggle siya dahil hindi maganda ang trabahong napasukan niya sa Cairo. Ganyan ang mismong salita ni Jeline sa kanyang kwento. At hindi lahat iyan ay eksaktong totoo. Una, oo, nagdurusa ako noon pero hindi dahil sa wala akong lalaki kasi hiwalay kami ni Horus. Kundi dahil hindi pa ako settled noon. At may takot at nag-aalangan pa ako sa sitwasyon namin ng anak ko. Kasama ko kasi ang panganay kong anak na si Malik. At lilinawin ko lang din kasi baka isipin nyo na ako ay nag-apply at pumasok sa isang agency or office at namasukan bilang empleyado dahil ang pinasok kong trabaho noon ay virtual assistance job. Online job yon at kung bakit nasabi kong mahirap ay dahil ang pinili kong clients noon ay Canada at USA at mayroon kasing 8 hours difference ang USA at Egypt. 7 hours naman behind ang Canada sa Egypt. So madalas ay napupuyat ako para kumita ng pera. Dati nang may ganong ugali si Jeline kahit nung high school pa kami. May pagka-asyomera siya. Kunwari hindi siya interesado tungkol sa isang bagay kaya hindi siya nagtatanong. Pero kapag nagkwento siya sa iba tungkol sa bagay na yon, kung ano ang paniniwala niya, kung ano yung inassume niya, yun na ang kikukwento niya. Narinig ko pang sinabi niya sa kanyang kwento na hindi raw siya nakahingi ng permiso sa akin na isali niya ako sa kanyang kwento. Pero isinali naman niya ako. Ganon siya kahit noon pa. At dati na akong sanay sa ugali niyang yon kaya okay pa rin kami. At doon nga sa kanyang kwento na naganap noong April 2022 sa isang lodge sa Sagada Mountain Province, sinabi niyang nalulunod daw siya sa saya at ligaya sa piling ni Rajiv, ang kanyang Nepali boyfriend noon, while ako daw ay nagdurusa. Parang gusto niyang palabasin na kawawa ako kasi wala akong lalaki at siya ay meron. Hindi niya alam na kung lalaki lang ang pag-uusapan ay malayong mas higit akong maswerte kesa sa kanya. I-quote ko lang din ang isa pang bahagi ng kanyang kwento, itong part na to.
That night na uminom akong mag-isa sa loob ng kwarto ng lodge sa Sagada, matagal kaming nag-video call ni AP. May pinakisuyo siya sa kamag-anak nila sa bayan namin sa Cagayan, pero ako naman si Chismosa. Mas naging interesado ako sa sitwasyon nila ni Horus, pero tipid siya sa pagsagot sa mga tanong ko. Nung igalaw ko ang phone ko, nakita niya sa screen si Rajiv sa ibabaw ng kama. Sino yon? Tanong niya. Natuwa ako noon sa pagbabago ng mukha ni AP mula sa dating seryoso at konsumido ay nakita ko ang pagsilaw ng malisyosong ngiti sa labi niya at tuluyan akong natawa nung marinig ko ang salitang, "Uy, sana all." Ako naman si Gaga, natanong ko pa ang ganito. AP, sinong mas Dax? Si Horus o si Abiel? Totoong nasambit ko ang salitang sana all noon, pero hindi dahil sa naiinggit ako sa kanya, kundi dahil sa nakikiuso lang ako sa expression na yon, sana all, na madalas ko ding marinig sa anak kong si Malik. Yes, half Masri, half Pinoy si Malik, pero mahusay siyang magtagalog dahil hindi ako magaling mag-Arabic. Sa international school ko din in-enroll si Malik para hindi siya mahirapan kasi hindi siya masyadong nag-Arabic at ang mga pinapanood niya sa YouTube ay mga Tagalog content. At sa tanong ni Jeline noon kung sino ang mas Dax kina Horus o si Abiel, hindi ko siya sinagot. Pero kung curious kayo kung sino ang Dax, ang sagot ko ay si Ibram. Nasa 6.5 inches ang haba. Tansya ko lang at ang diameter naman ay nasa 1.5 inches. Sa itsura, gwapo si Horus. Para siyang matinee idol sa Egyptian movie, pero umay na ako sa itsura niya. At malayong mas gwapo na sa akin ngayon si Ibram dahil gaya ng anak ko, half-half din siya dahil Egyptian din. Ang tatay ni Ibram at ang nanay niya ay Pilipina. Nakilala ko si Ibram sa nag-iisang kasama kong virtual assistant na Egyptian, pero hindi ko siya dati personal nakakilala. Sa online lang kami dati nag-uusap and one day, ang sabi niya sa akin ay baka daw gusto kong turuan ng English ang kaibigan niyang si Ibram na half Pinoy din bilang paghahanda nito sa pagsali sa Mr. Egypt International. Dati pa ay hindi na ako fan ng mga lalaking sumasali sa mga male pageants. Parang nakakabawas sa paglalaki ang male pageant para sa akin. Pero dahil nga half Pinoy siya at may bayad naman ang pagtuturo ng English at Q&A, hindi ako tumanggi. Pero nung ma-meet ko na siya sa personal, si Ibram, na-inspire na akong turuan siya. At nung makilala ko pa siyang mabuti, pakiramdam ko nakatagpo ako ng bagong pagkakatiwalaan, kasangga, kakampi. Dahil nung time na yon ay kailangan ko talaga ng kaibigan, isang taong makakaunawa sa akin. November 2021 nung makilala ko si Ibram, and up to this day, ipinagpapasalamat ko ang pagdating ng araw na yon kasi hanggang ngayon, kasama ko pa rin si Ibram, pinagkakatiwalaan, minamahal. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Si Ibram ay isinilang sa Aguilar, Pangasinan ng kanyang ina na dating domestic helper sa Saudi Arabia na na-in love sa Egyptian na right hand na kanyang among lalaki. Siya ay nabuntis at pinauwi bago pa lumobo ang tiyan.
Pero kahit daw noong nakauwi na ang nanay ni Abram ay tuloy pa rin ang communication nila ng Egyptian, at nung isilang na si Abram ay kausap pa nga daw ng Egyptian ang lola ni Abram, at binili ng Egyptian si lola na ang ipangalan sa bata ay Ibrahim. Kaso nung kunin na ang certification of live birth sa ospital, Abram ang nakasulat sa halip na Ibrahim. Noong first birthday daw ni Ibrahim o Abram, lolo at lola lang niya ang kasama niya dahil nasa Maynila ang mama niya. Kwento daw ng lola niya, napakarami daw niyang handa noong first birthday niya pero galing sa mga kapitbahay sa kanilang liblib na barangay. Nasira daw kasi noon ang pag-iibigan ng kanyang ina at amang Egyptian, kaya rumayray ang nanay nito sa Maynila. Ang paalam daw ay mag-a-apply ulit sa abroad, pero sa Maynila ay nakatagpo ng Bisayang jowa. Mahirap daw ang naging buhay ni Abram sa kanyang kabataan, pero wala daw siyang reklamo dahil yun ang kinagisnan niyang buhay. Gumagawa daw ng katre na kawayan ng kanyang lolo tsaka ilalako. Bubuhatin niya sa kanyang likod at maglalakad upang ibenta ito. Ang kanyang lola naman daw ay umaakyat sa bundok, mangunguhan ng pako, yung halamang pako, at kung ano pang gulay o halamang gumat ang maaari niyang makuha, at lalakad din upang ibenta. Minsan daw nung grade 4 si Abram ay sumama siya sa kanyang lolo upang ilako ang katreng ginawa nito, pero noong makarating sila sa barangay na katabi ng bayan ay nakita ni Abram ang dati niyang kaibigan at kaklase na lumipat lang sa barangay na yon. Nagpaiwan daw si Abram sa kaibigan niya at binilin siya ng kanyang lolo na abangan niya ito sa tapat ng kapilya ng barangay na yon. Noong humapon ay nagtungo na nga doon si Abram sa kapilya. Hinatid daw siya ng kanyang kaibigan, pero hanggang sa magdilim na ay wala pa ang kanyang lolo. Dahil sa nadadamang takot ni Abram ay umakyat daw siya sa puno sa tabi ng kalsada. Pasado 10:00 na raw noon ng gabi nang makita niya ang kanyang lolo na hapong-hapo sa paglalakad. Pero nagawa nitong lumuhod sa gilid ng kalsada, paharap sa ribultong bato ni Jesus sa loob ng bakuran ng maliit na kapilya. Pagkatapos nun ay bumaba na ng puno si Abram at masayang lumapit sa kanyang lolo na kagagaling lang sa pagdarasal. Naglakad daw sila papuntang bayan at kumain ng arroz caldo, at doon nagkwento ang matanda sa kanya na nawalan daw siya ng malay habang nasa daan, karga-karga ang katre. May tumulong daw sa kanya na lalaking nakakotse. Dinala siya sa klinik at binili pa nito ang kanyang panindang papag ng doble sa presyo. "May pera ka na pala, lolo. Bakit ka pa naglakad pabalik?" Tanong daw ni Abram noon sa lolo niya. "Hindi ako naglakad. Hinatid ako, kaso may isa pa palang kapilya sa gawi dyan. Akala ko doon ang sinabi kong paghintayan mo sa akin, kaya doon ako nagpababa." "Nakita kitang nagdasal, lolo. Anong pinagdasal mo?" Nagpasalamat lang ako sa Diyos dahil marami pa rin palang mabubuting tao sa mundong ito. Apo, pangalawang buhay ko ito. Kung hindi dahil sa lalaking tumulong sa akin, baka wala ka na sanang lolong gwapo ngayon." Kaya naman kahugot, kahit na napakatagal na rin ni Abram dito sa Egypt, never siyang pumasok sa Islam. Wala sa plano.
wala sa isip niya ang maging Muslim kahit na Muslim ang tatay niya. Hindi daw niya kailanman tatalikuran ng pagiging Katoliko niya dahil kahit bata pa siya nung makita niya ang kabutihan ng Diyos sa lolo niya, hindi pa rin nabubura yon sa isipan niya. Relate na relate ako sa mga kwento ni Ibram tungkol sa kabataan niya, kahugot. Kung matatandaan nyo, galing din ako sa hirap. Pero si Ibram kasi, hindi niya alam na mahirap lang sila kasi nasanay siya. Noon lang guminhawa ang buhay niya tsaka lang niya nagawang magkumpara. Minsan may nilakad ako sa Cairo. Pagdating ko ng pasado 2:00, nadatnan ko sila ni Malik na kumakain sa tasa o coffee mug. Gutom na si Malik eh. Ayaw naman niyang iwanan ko siya para bumili sana ako ng pagkain kaya gumawa na lang ako ng paraan. Sinilip ko ang laman ng mug, kanin at kape na medyo kumikislap. May mantika. Sabay balik ng tingin ko sa gwapong mukha niyang noon ay nakangiti. Pagkain ko ito ng bata ako. Pagkagaling ko ng eskwela at gutom ako, pag may kanin sa kaldero, titimpla ako ng kape, lalagyan ko ng asin at mantika. Solved na ako nun. Nilingan ko ang anak kong si Malik, kumakain habang nagtatablet. Halatang pasado naman sa panlasa ng anak ko ang ginawang pagkain ni Ibram. Noong time na yon, 3 buwan pa lang akong hiwalay kay Horus. Biglaan ng pag-aal sa balutan ko at kaagad niyang pinakansel ang mga bank cards ko kaya umasa lang ako sa cash na nasa bag ko at sa laman ng personal at secondary savings account ko. Sa tulong ni Tita Ana, napunta kami sa isang residential area dito sa Nassar City. Katabing city ng Cairo kung saan kami dati nakatira ni Horus. Hindi alam ni Horus kung saan kami nagpunta ni Malik at tiwala ako na maging si Tita Ana ay hindi rin niya malalaman kung nasaan kami exactly. Kung matatandaan nyo, malaki ang impluwensya ni Tita Ana upang matanggap ko ng tuluyan si Horus noon at pinakasalan ko pa. Pero nagbago na rin ang pananaw ni Tita Ana simula nung makita niya ang malaking pagbabago ni Horus sa pagturing niya sa akin. Lalo na nung matain ni Horus ang lahi namin ni Tita Ana, ang pagiging Pilipina namin. Mukhang pera lang daw kami at mahilig sa gwapo. At maliban pa doon, kahugot, ay napakarami ko ng iniipong galit at sentimiento sa dating asawa ko. Minsan noong mainit ang ulo sa akin ni Horus ay nasumbatan niya ako. Nagpasurrender pa daw siya sa pamunuan ng Islam sa Canada noon dahil sa ginawa niyang panggagahasa sa akin, pero gustong gusto ko naman daw pala. Naisahan ko daw siya. Nagbanting talaga ang tenga ko noon pero never kong tinangkang saktan si Horus physically dahil malaki siyang tao. Maliit ako at siya man din ay never ding naging physical sa akin. Masakit lang siya magsalita pero never niya akong sinaktan physically. Gusto kong unawain noon ang dahilan kung bakit naging mainitin ang ulo niya. Simula kasi nung pandemic, bumagsak na ang mga negosyo namin at marami siyang utang sa bangko. Pati pag-aaral ng mga anak ko noon sa international school, isinusumbat niya sa akin. Bakit daw kasi hindi ako nag-aral mag-Arabic para naturuan ko rin ng Arabic ang 2 anak ko upang sa public school na lang sila nagsipag-aral.
Mainit ang dugo niya kay Malik kasi makulit talagang panganay ko. Pero si Soraya, ang bunso ko, ay mahal na mahal nila ng nanay niya. Si Soraya ang pinakamahalagang tao sa mundo para sa kanilang mag-ina. Kaya nung nagbalot ako, nakiusap pa ako sa biyanan ko kung maari kong isama si Soraya pero binantaan pa niya ako. Dadaan daw muna ako sa bangkay niya. Sinigawan din ako ni Horus noon. Isama ko daw si Malik pero hindi mangyayaring maisama ko si Bunso. Masakit man sa akin na hindi ko nakuha ang bunso ko, hinayaan ko na lang dahil mahal na mahal ko rin si Soraya at ayoko siyang madamay sa mga hamon na haharapin ko sa pag-alis sa poder ng asawa ko. In all fairness, sa mga unang taon ng pagsasama namin ni Horus, nagsimula sa awkward habang sabay na hinarap ang challenges sa itinayo naming maliit na kumpanya kung saan siya ang CEO. Mayroon kaming maliliit na business, retail, food, cargo, at ako ang kanyang assistant. Nung una, awkward, sabi ko kasi sa Canada, siya ang manager ko at ako naman ang kanyang assistant. Pero na-overcome namin ang awkwardness as time go by hanggang sa naging sweet na kami. Hanggang sa kontento na ako. Lalo na nung isilang ko si Malik noong 2014 at si Soraya noong 2016. Mahirap mag-business dito sa Egypt kasi halos lahat ng tao gustong makalamang. Pautakan na lang kaya naman nag-struggle talaga ang aming kumpanya. Tapos nagka-pandemic pa at noon na nagsimulang may stress si Horus dahil hinahabol na siya ng mga bangkong nautangan niya. After pandemic, hirap kaming makarecover at isang gabi umuwi si Horus at narinig ko sa bibig niya ang kauna-unahang murang narinig ko mula sa kanya. Kusumak. Professional si Horus kahugot. He was never bad as far as I remember, lalo na nung nasa Canada pa kami. Pero ang pagmumurang yon dahil sa stress ay naging habit na niya to the extent na maging ang mama niya na kasama namin sa bahay ay pinagagalitan na siya pero maging ang mama niya ay sinasagot-sagot na niya. Then pinag-iinitan niya ako sa budget management sa bahay at syempre lumabas na pinakamalaking expenses ang pag-aaral ng mga bata. Primary school lang si Malik noon, kindergarten si Soraya. Ang tuition fee ni Malik noon ay 130,000 Egyptian pound, katumbas ng 150,000 pesos dyan sa Pinas, per year. Mas mababa lang ng konti kay Soraya na nasa kindergarten pa lang noon. Sinisisi niya ako, sana daw nag-aral ako mag-Arabic para sa public school na lang nag-aral ang mga anak namin. Ambisyosa daw ako masyado pero mahina ang utak. His word was, Gabeya, stupid woman. Nung una, pinalalagpas ko yung mga bad words niya kasi alam kong nai-stress siya at takot din ako sa totoo lang. Hindi ko pa nakakalimutan kung gaano siya naging agresibo nung sapian siya ng demonyo noong gahasain niya ako.
Kahit papano alam kong may lakas ang katawan ko pero nung yakap ako ng malalaking braso niya, para lang akong bulak na unan na nakabigkis sa bakal. Pero may isang gabing nasagot ko siya in a nice way pa rin noong sabihin niyang stupid ako. Ang sabi ko, "Back in Canada, you were so proud of me as your assistant. You used to say I was smart. As an office assistant, yes. But as a wife of an Egyptian, you are very stupid woman." Ngiting aso pa siya nung sabihin niya ito. Umalis na lang ako noon. Nagpunta ako kina Tita Ana kasi pag ganong oras ay wala ang mga anak niya. Naikwento ko kay Tita Ana ang mga sinabi sa akin ni Horus, lalo na yung pagsasabi niyang stupid woman daw ako. That moment, kahugot, napahiya ako sa sarili ko at naamin kong oo nga pala, napakatanga ko. Dahil nasabi sa akin ni Tita Ana ang ganito. Alam mo, Angela, matagal ko nang alam ang panloloko sa'yo ni Horus, pero patawad kung hindi ko nasabi agad sa'yo kasi nakikita kong mahal ka naman ni Horus noon at nakuha ka nga ng puwersahan. Anong panloloko, Tita Ana? Yung sa Islamic headquarters sa Canada nung nag-surrender kunwari si Horus doon at tatanggapin na lang niya kung anong ipaparusa sa kanya kung ididiin mo siya na nang rape sa'yo. Sabi yata niya pwede siyang bitayin, pugutan ng ulo. Opo. Walang ganon, Angela Pauline. Walang bisa ang batas ng Sharia sa Canada. Yung batas pa rin ng Canada ang masusunod at hindi bitay ang parusa sa rapist. Pinakagrabe na ang life imprisonment. Nagulat ako sa paliwanag ni Tita Ana at napahiya na lang ako sa sarili ko dahil paniwalang-paniwala ako noon kay Horus. Gayunpaman, makakaya ko bang sumbatan si Horus sa panloloko niya sa akin? Kasal nga kami at may 2 kaming anak. At ano ang isasagot o gagawin niya sa akin kung susumbatan ko siya? Pinalagpas ko na lang yun, kahugot, at para lang hindi niya na ako sumbatan sa pag-aaral ng mga bata sa international school, sinabi ko sa kanya na ako na ang sasagot sa tuition fee ni Malik. Sa kanya na lang si Soraya. Pumayag siya kasi may sweldo din ako, kahugot, sa aming kumpanya. Pero nung dumating yung time na masyadong mainit ang ulo niya nang walang dahilan at bigla niya akong minura habang nagtitimpla ng tsaa ng mama niya at tumapon sa paa ko ang tubig na mainit, sinigawan ko na rin siya. Can you be a man, Horus? Whatever your problems are, face it like a real man. Kusumak! You are stupid woman. I hate the day you become my wife, and you know what? I hate myself for raping you. But now I know you like me from the start because you Filipino women are very cheap. You only like handsome men. You like money, money, money. That time na nag-away kami ni Horus ay nasa bahay si Tita Ana, nasa salas, kasama ang biyanan ko, pero umalis siya nung sumisigaw na si Horus. Nung iwanan ko si Horus sa home office niya dahil ayoko na makipag-away, umakyat ako sa silid namin at nakita kong may message si Tita Ana. Umalis ka na dyan habang maaga pa. Kunin mo ang mga anak mo. May alam akong bahay sa Nasar. Doon muna kayo.
Sinikap ko pa rin maging kalmado nung magpaalam ako sa kanila mag-ina na hihiwalay muna ako sa kanila. That's better and don't come back. Sagot ni Horus, pero nung sabihin kong kukunin ko ang mga bata, hinarang niya ang malapad niyang katawan sa akin at minura ako. Kaya naman nagawa ko na rin magbanta. Aware din naman kasi ako sa Hanafi Sharia, batas tungkol sa kung kaninong custody ang bata sa ina. Naglaylo sila nung sabihin ko yon hanggang sa pumayag sila na kunin ko si Malik pero iiwan ko si Soraya. Ayaw ko nung una pero naisip ko baka mahirapan lang din si Soraya kasi pinalaki siyang parang prinsesa. Spoiled siya at madalas kang mapalo si Malik noon kapag napapaiyak niya ang kapatid niya. Masakit man sa akin ay iniwan ko na lang muna si Soraya sa kanila pero nilinaw ko na kung hindi na kami maaayos ni Horus, isang araw babalik ako at babawiin ko si Soraya sa kanila. Tinaasan ako ng kilay ng binan ko at may sinabing hindi ko naintindihan. Paglabas namin ni Malik sa gate ng malaking bahay, bitbit ang dalawang maleta ko. Nagring ang phone ko. Si Tita Ana, at nung tumingin ako sa bintana ng bahay nila, naroon siya, kumakaway sa akin. Sa kanto, may taxi naghihintay sa inyo. Siya ang maghatid sa inyo sa Nasar. Mag-iingat ka palagi, Angela, at kung may kailangan ka, tumawag ka lang. Ang totoo kahugot, malaki ang pasasalamat ko kay Tita Ana pero hindi lubos ang tiwala ko sa kanya. Doble kara kasi siya, so nung araw na hinatid kami ng kinontak niyang taxi driver sa Nasar, bumaba lang kami ng anak ko at pinaalis ko na ang driver. Kunwari, tinatawagan ko na rin ang number na nakapaskil sa harap ng gate ng apartment pero hindi ko talaga tinawagan. Sa halip ay sinabi ko kay Malik na humawak siya sa akin dahil dalawang kamay ko ang may hila ng dalawang luggage. Apartment and villas area talaga yon at maraming bakante akong nakita. Lumakad kami ng medyo malayo sa apartment na kakilala ni Tita Ana at nung makakita ako ng maayos na neighborhood at hindi kamahalan, yun ang tinawagan ko at ngayon ay dito na kami nakatira. May sapat akong pera noon pero hindi ko alam kung ano ang mga susunod pang mangyayari kaya hindi muna ako bumili ng maraming gamit sa apartment. Yung mga basic lang muna like gas range, aircon, kama at mga plastic cabinets and of course kitchen utensils. Pero hindi ako bumili ng ref. Mahilig ako sa ref, kahugot. For me, ito ang pinaka-importanting home appliance kaya sabi ko noon, bibili ako ng malaki at maganda kapag settled na talaga kami. I mean, wala nang danger o gulo na maaaring mangyari. Napansin nyo ba? Noong gabing iniwan ko si Horus, determinado na talaga akong hindi na siya balikan. Noon pa lang, inisip ko ng mabuhay na malayo sa kanya. At alam nyo ba kung bakit? Dahil nagkapatong-patong na rin ang mga dahilan kung bakit itinuring kong malaking pagkakamali ang pakasalan siya. Sorry na, tao lang, nagkakamali. Sana sobrang dali ang sambitin nito lagi. Pero kung alam ko lang na tiwala ko'y masasayang, ang ibigin ka't
sana'y iniwasan na lang. Oo, aminado ako na crush ko siya noong boss ko pa siya sa Canada. Pero sure din ako na never ako nagpakita ng motibo sa kanya. Though, kaming mga babae naman kasi, kahit anong gawin naming pagsikreto ng nararamdaman namin ay nahahalata nila. Sorry na rin kung nagawa ko pang magka-crush noon kahit na may iniwan akong fiancé sa Pinas, si Abiel. Then pinagsamantalahan nga ako ni Horus. Nakuha niya ako at si Abiel, mahirap man siya pero malinis siya. Madumi na ako. At sinadya ko nang huwag nang bumalik sa kanya dahil deserve niya ng isang malinis na babae at hindi na ako yon. Alam ko rin na yung mga humanga sa akin nung part 1 ng kwento namin na Abiel ay nagalit ng lahat sa akin nung si Horus pa rin ang pinili ko. Concerning yon para sa akin pero hindi kasi talaga ninyo ako mauunawahan dahil wala kayo sa lugar ko. At aminado ako na naging tanga ako sa part na akala ko mapaparusahan ng mabigat si Horus sa Islam dahil sa ginawa niya sa akin kaya nagpakadakila pa ako na iniligtas siya sa kapahamakan. Total, may gusto naman nga kasi ako sa kanya. E di, babalik na naman tayo sa sumbat ng konsensya ko. Paano na si Abiel? Paulit-ulit lang na gano'n ang iniisip ko sa mga araw na hindi ako pumapasok sa trabaho mula nung maghahasa ako ni Horus. And in the end nga, kay Horus pa rin ako napunta. But apparently, palabas lang pala. Yung kunwari, iaalay niya ang buhay niya sa parusa dahil sa nagawa niya sa akin. Wala naman palang effect ang Sharia law sa Canada dahil may sariling batas ang Canada para sa mga kriminal na kagaya niya. Umiyak ako nung malaman ko yon and then eventually nga, dahil sa matinding stress niya sa status ng kumpanyang itinayo namin, nawawala na siya sa tamang hwisyo. Nagbago na from being decent into someone na nakakatakot na. I still decided to stay kasi nga pinakasalan ko siya at may 2 anak kami. Pero yung sumbat tungkol sa pagiging Pilipina ko raw na mahilig lang sa gwapo at pera, pinalagan ko talaga. Naisip ko, kung pipiliin ko pa rin makasama sa buhay ko ang isang lalaking ganon kababa ang tingin sa akin, baka mas mabuting magpakamatay na lang ako. Pero hindi ko yon gagawin dahil may mga anak ako. So umalis na lang ako at nakipagsapalaran, although hindi ako totally malaya dahil sa bitakat ko. National ID ng Egypt at nakalagay ang marital status ko doon at pangalan ng husband ko. Any false move, may magkakaso at ako, matutuntun ako ni Horus. Sorry na, tao lang. Tanggap kong tanga lang. Magsisisi na lang at iiwas na lang. Ayaw ko
Naranasan ko rin na mag-call center for 2 months bago ako naging VA. At nung VA na ako, nakilala ko na nga si Ibram. Mukhang pera ulit ako noon kahit na may pera pa ako. Alam ko kasi ang halaga ng pera lalo na kapag wala pang kasiguruhan ng buhay. Natutunan ko ang halaga ng pera nung panahong magkasama kami ni Abiel sa Maynila. Yes, nakalimutan ko na yon nung okay pa kami ni Horus kasi akala ko mayaman kami. May sarili kaming kumpanya at hindi naman siya dati nagrereklamo sa mga kaartehan naming mag-iina. Pero nung lumagapak na nga ang kumpanya, parang doon lang din napagtanto ni Horus kung saan siya nagkamali sa pagmamanage ng pera. Too bad, nangyari na. At noong layas na kami ng anak kong si Malik, napilitan siyang maghinto dahil mahabang proseso ang pagtatransfer from international school to public school. At noong dumating nga sa buhay namin si Ibram, dahil inobliga siyang matuto ng good English para sa Q&A ng Mr. Egypt International na sasalihan niya, nakita ko din yung bentahin ng pagdating niya dahil mahusay siyang mag-Arabic at syempre Tagalog. At ang naging deal namin noon, tuturuan ko siya sa abot ng aking makakaya pero tuturuan din niya si Malik ng Arabic. Deal? Sagot niya sabay apir pa sa anak ko. At doon na nagsimulang uminog ang mundo naming tatlo. Ako, si Ibram at si Malik. Kalaunan, para na kaming isang pamilya, ama, ina, anak. Pero bawal kaya noon ay sinikreto ko muna. Maging kina Jeline at Angela at iba pa naming kaibigan sa Pilipinas. Bakit? Kasi hindi pwedeng baliwalain ang kapangyarihan ng social media. Isang post lang, pag-uusapan ka na. Hindi sa wala akong tiwala kina Jeline pero may mga kaibigan kasi kami na hindi ko napagbigyan noong humingi sila ng tulong, utang, at medyo nagkasamaan kami ng loob. Kapag may alam na si Jeline tungkol kay Ibram, baka isang araw, hindi niya namamalayang nagkwento na pala siya at naroon yung mga galit sa akin. So paano na? Hindi na safe ang sikreto ko. Oo, walang sikretong hindi nabubunyag pero noon kasi delikado pa talaga. Pero ngayon, kaya na rin ako napasulat ay dahil handa na ako. Handa na akong magkwento. Handa na akong umamin sa relasyon namin ni Ibram. Handa na akong mabash ulit. Tinuruan ko ng effective English si Ibram at powerful way to answer question. Kaya lang 3 days bago ang pageant ay nag-return call ang EAA sa kanya. Egypt Aviation Academy kung saan sa wakas ay natanggap na siya para makapag-aral ng aviation technology course. Dati na rin siyang tapos ng parang vocational industrial course na 2 years at nagamit niya yon sa trabaho sa mall noon. But in 2022, napasok na nga siya sa EAA and in 2024 ay nagtapos na siya at kaagad napasok ng trabaho sa airport. Ako at ang tito niyang baklang palihim ang sumama sa graduation na noon at pagbaba niya ng stage noon ay lumayo siya sa amin. Nagtungo siya sa ilalim ng isang puno, lumuhod at nagdasal. Ayon sa kanya, ang tagumpay niyang yon ay inaalay niya kay lolo at lola niyang pareho ng nasa langit. Ang linis ng puso ni Ibram Kahugot.
Alam kong alangan ako sa kanya pero paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na mahal niya kami ni Malik at maging si Soraya na minsan pa lang niyang nakita in person. Nagkataon lang noon na nauto ko ang biyanan kong babae na magkita kami sa mall dahil namimiss ko rin si Soraya. Kasama ko rin sina Malik at Ibram noon pero hindi nagpakita si Ibram sa biyanan ko. Nasa medyo malayo siya. Noon ay malayo ang loob sa akin ni Soraya. Galit siya. 8 years old pa lang siya noon, 10 na si Malik at alam kong nilalason nila ang isipan ng anak ko. Sabi ko bahala sila. Lalaki at tatanda si Soraya, darating ang time malalaman niya ang totoo. Kung hindi man mula sa akin ay sa Kuya Malik niya na siyang saksi sa lahat ng pangyayari sa amin ni Horus. May iba ng asawa si Horus. Legal yun sa kanila kasi bumalik na rin siya sa Islam. Kung matatandaan nyo, kondisyon ko noon para pakasalan siya ang talikuran ng Islam at sumunod siya. Pero bumalik din siya nung maghiwalay kami para syempre makapag-asawa siya ng iba. Mayroon kaming simpleng pangarap ni Ibram at alam kong mangyayari ito. Magpapakasal kami dyan sa Pilipinas at doon na kami titira sa kanila sa Pangasinan. Babalik ako sa dating simpleng buhay, simple ngunit payapa. Marami pang gagawin, mag-iipon pa ng pera at kukunin ko pa ang anak ko kay Horus. Kailangan ng pera dahil alam kong mag-aabogado kami, dadaan sa korte. Sa ngayon kasi VA lang ako at oo malaki-laki ang sweldo ni Ibram sa airport pero kahit ako ang may hawak ng aming passbook at joint account namin ay hindi ko pwedeng sabihing akin yon at pwede kong gamitin para sa anak ko. Walang duda, susuportahan ako ni Ibram sa layunin kong makuha si Soraya pero hindi pa sapat ang aming pera. Gumagastos din kasi kami ng malaki para sa dalawang bata. Si Malik at si Raslan, anak namin ni Ibram. Boy siya at 2 years old na si Raslan. Sobrang pogi ng batang ito. Napaka-perfect ng mixture ng 30% Egyptian at 70% Pinoy sa genes niya. They are my life. Si Ibram, si Malik, si Raslan at si Soraya. They complete me. If you are wondering kung nakalimutan ko na si Abiel, syempre hindi. Pero gaya din ninyo sa mga naging ex nyo, past na lang sila. And whatever they brought into your life, yun na lang ang natira in the form of memories. Gaya din ni Horus. Hindi ko sasabihing mananaig ang mga pangit na alaala niya sa isip ko kasi yung mga yun ang kailangang mabura. Tandaan ninyo, katatagan ng isang tao ang may kakayahang mag-move on sa lahat ng sakit at pasakit. Delete all bad memories, but the good ones, panatilihin sa puso at isip because the past is always a part of you. I just wish na sana patuloy pa rin ang maayos ang pamilyang binuo ni na Abiel at Mikay. Yung akin, buo na rin naman pero yun nga lang, hindi pa legal. Wala kaming masyadong mahabang romantic story ni Ibram na pwede kong i-share sa inyo gaya ng naging love story namin ni Abiel noon pero kasalukuyan pa rin kasi kaming bumubuo ng aming kwento kaya hanggang dito na lang muna at muli kahugot, maraming salamat. Gumagalang, AP. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay
naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay na nakatadhana. Kahugan, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag-iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Muling buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan, kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Kahugan, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag-iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Kalungkutan ay mayroong hangganan, pagdurusa ay may katapusan. Muli kang ngingiti, puso'y magdidiwang. Tadhana ng pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugan, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag-iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Hugot ng puso. Dapat sana pinagdugtong-dugtong natin yung part 1 at part 2 at part 3. Ano? Kaya lang, wala akong file nung part 1 at yung part 2 naman, yung mensahe para kay Abiel ay hindi maganda ang quality at I actually tried na i-edit siya, yung mga sounds na copyrighted. Kaya lang, nainip ako at saka hindi talaga maganda yung quality. Ito rin naman, hindi rin perfect yung quality pero at least malinaw.
And AP, maraming salamat talaga kasi sa kabila ng napaka-busy mong schedule ay nagawa mo pa rin magbigay ng update. And yes, pakaabangan namin ang update muli kapag kayo ay settled na talaga ni Ibram. Yes, ganun talaga, no? Lahat tayo nagkakaroon ng ex. Dati, nung tayo pa, ay in love tayo, as in talagang siya ang lahat, at kapag may pangyayaring hindi natin nagustuhan ay nasisira ang araw natin. Lahat tayo dumaan sa ganong estado ng pakikipag-ibigan na kapag bad trip ka dahil sa kanya ay talagang sira ang araw mo. Kasi sobra tayong in love. Ginawa natin na siyang mundo natin ba, ganon. Siya ang lahat sa atin, kaya kapag nakagawa siya ng mali, nababad trip tayo. Ganon, lahat. Ganon tayo ka-in love dati. Kaya lang, duwarating sa point na kailangan nilang umalis sa sistema natin at hindi natin matanggap. Mahirap, masakit, parang wala ng kwenta ang lahat kapag iniwan ka na. Pero ang puntong yan ng buhay kapag nalagpasan mo, nakapag-move on ka, not necessarily nakalimutan mo siya, pero at least yung damdamin ay hindi na ganon. Ha? Lahat tayo dumaan sa ganyan. And also, si AP ay dumaan din dyan. Siyempre, di ba? Kay Abiel, yung love story kasi nila na masyado nating na-appreciate nung una. Kaya lang, wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang pag-ibig. Okay? And kahit kayo mga kinakasal na, paulit-ulit yung sinasabi, kahit kasal na, naghihiwalay pa din. Okay? At kung tinadhana talaga. And I do hope si Ibram na talaga ang tadhana mo, AP. And again, maraming salamat. Manatili kang matatag. Oo nga pala, baka may tanong sa isip nyo tungkol sa age gap naman ni AP at saka ni Ibram. Kasi si Jeline yata at saka si kanyang Nepali husband ay 15 years ba yung gap nila? Si AP naman at saka si Ibram ay 5 years lang. Hindi niya nabanggit yan kasi nahiya siya. Pero tinanong ko kasi, I also asked her permission kung bakit pwede kong i-mention yung age gap nila. And she said, okay lang naman. 5 years lang, okay? Again, AP, God bless you. And we really hope for the best para sa'yo at sa iyong mga mahal sa buhay. Thank you so much for sharing your update. At ngayon, ilan sa ating mga shoutouts sa nagdaang kwento dito sa Kahugot TV, yung re-upload ng kwento ni Renata. Love Marie, shoutout to you ganun din kay Arthur Ramos. Also to Janessa Utilia, shoutout to you. Boss Ames, maraming salamat dahil lagi kang nandyan. Marivic Parungaw, listening here in Riyadh. Shoutout sa'yo. Jeneline Mangulad, shout ko ibon at pabati din parang advance happy graduation sa aking mga anak, John Lloyd and Farah. See you soon mga anak ko. Ayan, dakilang ina nakapagpatapos ng kanyang mga anak. Talagang kung meron mang mga tao dyan sa abroad na sobra kong hinahangaan na yung mga domestic helpers at factory workers na mahihirap ang trabaho pero talaga namang nakakapag-graduate na mga anak. Napakadakila nyo. Tunay kayong bayani. Alam mo yung contribution ninyo, yung sinasabi nilang contribution ninyo sa tax ng ating bansa, yun ay hindi ko masyadong tinitingnan. Parang wala akong pake doon kung paano kayo naging bayani ng bansa. Yung mga remittance down ninyo, di ba dati may issue na yung mga DDS ay nagbanta na ang mga DDS na OFW ay hindi raw magpapadala sa kanilang pamilya para lang kontrahin ang gobyerno. Hindi ko alam yun eh. Hindi ko naiintindihan kung paano yun. Not because I don't want to know, kundi sa tingin ko kasi mas mahalaga na nagpapadala ka sa pamilya mo. Who cares if you are helping or not helping the government sa padala mo, hindi ba? Hindi dahil sa makitid yung pang-unawa ko tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa gobyerno o nawaway ng gobyerno at saka sa kaaway nito. Kundi, ang mas gusto kong tingnan yung halaga
ng pagpapadala mo sa iyong pamilya kasi kailangan nila yan. Okay? Bakit mo i-involve yung sarili mo sa away sa politika kung magsasuffer yung anak mo, yung pamilya mo, di ba? So, sumasaludo ako sa lahat ng OFW sapagkat nagpapadala sila para sa kanilang pamilya. Yun lang yun. Wala na akong pake sa iba. Kaya bayani kayo, OFWs, lalo na sa mga factory workers and domestic helpers na nagpapagraduate ng kanilang mga anak at nagbibigay ng sustento sa kanilang mga magulang. Mabuhay kayo. Ederlyn Labao, good morning po. Ubus na yung mga download ko. Buti nagkakuryente dito, sabi ni Ederlyn Labao. Shout out to you, Ederlyn. And Stephen Gingab, shout out to you. Gingab family ng Entaguba family also. Eto ba, Ilocano nak, sabi niya, shoutouts to you, also to April Domingo. Shoutout sa mga kahugot natin once again. Shoutout din sa mga kagaya kong listener na hindi pa maibahagi ang kwento mula noong 2021. Nais ko nang maibahagi ang kwento ko kaso di pa sapat. Okay. At shoutout na lang sa lahat ng taga Bambang, Nueva Vizcaya. Thanks a lot. And Arlene Balwang, shout out to you dyan sa Singapore. Elsa Altera, shout out to you dyan sa Lasam. Joshua Basilan, shout out po sa amin ang anak kong nakikinig din na si Sofia Basilan. And Maylene Alonso, shout out to you. Michelle Vlog, shout out ko yung from Igig, Cagayan Valley. Maraming salamat sa laging pag-aabang. Pagkaliwagan, JM. Good morning, Kuya Bono. Shoutout po from Bani, Pangasinan. Shoutout po kay Kuya Benson, Inad, Bert at si Renz na palaging inaantok. Pagkaliwagan, JM. Shoutout to you dyan sa Pangasinan. And Nobilin alias. Shoutout Kuya Bono from Itchage, Isabela. Sana araw-araw may bagong story. Nakakamiss pag wala eh. Salamat, Robelyn. And, saan pa? Jacqueline Labo. Listening here in Macau, shout out to you. Ayan, nagkati na yung lalamunan ko. Meron lang akong sipon at uboy at tatahol ako dito kung pagpapatuloy ko pa. So, sa mga shout out ay sa susunod na lang ulit ha, pasensya na. And AP muli, maraming salamat at sa lahat ng kahugot, stay healthy, stay safe, and may God bless us all.